afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is August 9, 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta ganyan sa may Hollywood Square sa West Avenue na yung kaunluran San Francisco, Quezon City, at dadalhin po natin sa may Espasyo Marquinton, Sumulong Avenue, Santo Niño, Marikina. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakakuha na po natin sila. Sana? 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 Mas marami. Dito na tayo. Hollywood Square. Saan? Ayun. Five to nine. Silver. Tanggalin mo. Hello po. Hello. Good afternoon po. Dito lang po ako, ma'am. Saan po sila? Okay po. Punta na po. Ito po, yung nasa likod ng truck. Ah, okay. At rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na maraming mga tsuki ang hindi kumpleto kung walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring maupuso sa malukhang sakit, pagka-ospital, sa pinakasama at kamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya, magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit.
President Sara Duterte bukas matapos ang halos isang linggo. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, maaasahan pang ilalabas ang ruling kaugnay sa paglabas sa subjudice rule o pagbababa sa pagdokumento sa merito ng nakabimbing kaso. Nasunod niya ng babala ni Presiding Officer Jesus Cordero sa depensa at prosecution kaugnay sa pagdokumento sa social media tungkol sa trial. Bukas Yan, no? Basta po ang resolution na sasabihin ng presiding officer ay nauukol po doon sa coverage ng rule po ng Senate impeachment rule. Kasama po si Judge Marty, Senator Judges, Senator Binge, presiding officer, at pati po yung mga counsel po sa defense ng the House Constitution Man at pati yung mga private counsel. Nakasaad sa Rule 18 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials na dapat iwasan ng presiding officer at mga miyembro ng Senado ang pagsasalita tungkol sa merito ng nakabimbing impeachment case. Nag-a-apply rin ito sa prosecutors, taong naharap sa impeachment, na rin ang mga abogado at mga testigo. Pero ang pila ng prosecution team, unawain sana ng korte na kailangan nilang magpaliwanag sa publiko tungkol sa takbo ng trial ng case. Kasi hindi naman kasi ito kagaya ng normal na mga court hearing. Ito ay immunized. Nararapat lamang na maintindihan nila, malaman nila kung ano talaga ang nangyayari. Sana mabigyan kami ng konti flexibility kasi ang kalaban namin dito ay fake news. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, hindi dapat maging kasing higpit ng regular court ang impeachment court sa pagpapatupad ng subject interview. Activism in judicial proceedings would apply to situations where the opinion that is expressed outside of the court tends to influence the judgment of the court. As a lawyer, I have my doubts whether the subjudice rule can apply to the same extent as it would apply in ordinary courts. Sabi ni Drilon na veterano ng ilang nagdaang impeachment trial, hindi rin maituturing na paglabas ang social media post ni prosecution lawyer, Attorney Amanda Versio Sibutan, tungkol sa pagtatanong ng misleading questions na inalmahan ng depensa sa harap ng senator judges. That by itself is not subjudice because it has nothing to do with trying to influence or sway the opinion of judges, but rightly or wrongly, it comments on the competence of the defense counsel. Hindi na namin na reaksyon ng abogado ng vice pero wala pa itong sagot. Inaabangan din sa mga susunod na araw ang anunsyo tungkol sa pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Sabi ni Senador Fabio Lacson, maraming senator judge ang pabor na gawing alas 3 ng hapon ng trial imbis na sa kasalukuyang alas 10 ng umaga. Sabi naman ni Senate President Sherwin Villarreal, sa finalize nila ang proposal na ito ngayong linggo. Kailangan dito Ito kanina ba? panahon Air or at iba't ibang partido blood? para Sabi makapagsadya. niya, air daw. Sa ginagawa ng asunto, Hindi naman niya iba yung utos. That operation led to the location where we were conducting the condemnation activity. Doon pumasok yung HPG, allegedly pursuing a suspect or arising from a different operation. We were legitimately performing our condemnation activity in that area. Again, meron po tayong 15% discount sa ating Paul Megadrol. Kaya nga, avail na until supplies last. Ayan. Meron din po
naman tayo. Nakikita pa natin yung vitamin Ang Liberate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari din makatulong ang Liberate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liberate Pro! Liberate Plus Multivitamins is the generic name of Liberate Pro. Gives them 100% consulted doctor. May Liberate Multivitamins pa at Liberate Pro. Tulong sa pananalangin ng atay. Liver up na tayo with Liberate Pro. Puso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Tama sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Escudo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Jerry Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silmarin plus multivitamins, Liberate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liberate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammation. Yan, so nag-wrap na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pa sa mga tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.